Na-share ko na po last time na nag-book po kami ng ticket sa Pilipinas nung March. Isa po sa dahilan yung pag-uwi po namin ay makapagpa-check up po ako dun sa Pilipinas dahil po sa irregular po yung period ko. Nagpa-check up po kasi ako dati dito. Wala po silang nakita na problema. So sabi ko po sa isip ko parang di pwedeng walang problema kasi parang di normal kasi parang every 2 weeks po no nagkakaroon po ako tapos minsan umaabot pa ng 1 month. Minsan, tas mabilis pa po no. Tas yun nga po, no, sabi ko kay Jay, gawin po namin yung 2 months yung bakasyon namin para magpa-check up po ako doon. Tsaka kung baka sakali po na marami pong gawin, at least nandun po kami ng medyo matagal-tagal, no. At yun nga po, no, abang lumilipas po yung araw, kung papalapit na po yung pag-uwi namin, ang dami pong nabubuntis na kakilala namin. Parang nakaka-pressure din kasi gustong-gusto na din po magkaanak ni Jay. Kasi tumatanda na rin po, no, tsaka ang tagal na po namin mag-asawa din. Tapos po yung tas naunahan pa po siya nung kapatid niya na kakadating lang last year, tas asawa lang po, no. Tas nangako po pala siya sa Panginoon na pag po nagka-baby, no, magte-testimony daw po siya sa Panginoon. Sa mga nakakakilala po kay Jay, alam niyo naman po na mayayain po siya, yung di po siya nagsasalita sa maraming tao. Doon sa kapatid niya. Nung nagka-baby siya. Kasi po ang tagal na namin mag-asawa, no, tas hindi po ako nabubuntis. Kaya iniisip ko po talaga na may problema po sa akin. Tas yun nga po, no, yung tas po, no, ilang weeks po yung lumipas, no. Na-delay po yung yung period ko. So bumili po ako ng pregnancy test, no, kasi parang yung mga nararamdaman ko sa katawan, parang sabi ko parang ngayon ko lang naramdaman, sabi ko. So bumili po ako ng pregnancy test, no, habang tinitest ko po yun. Kabang-kaba po ako, no, tas pagka ko pa lang po, sabi agad dun sa pregnancy test, pregnant. Sabi, tumulo na po agad yung luha ko. Tapos umakyat po ako sa taas, sabi ko. Tinawag ko po yung mga nandito sa taas, sabi ko, buntis ako, sabi ko. Tapos po yun, nag-iyakan po kami kasi hindi po talaga namin ini-expect na mabubuntis ako dahil doon nga po sa kalagayan ko po. Tapos po tinawagan ko si Jay na sabi ko, buntis ako, sabi ko. Tapos yung itsura niya yung parang di siya naniniwala o parang di siguro siya makapaniwala kasi dahil iniisip ko nga na may problema sa akin dahil dun sa Tapos tinan ko po sa kanya yung pinagpiti ko po sa kanya para maniwala siya, no. Tapos yun po, yung pagka-uwi niya po, yung may dala-dala na po siyang agad na prutas, tapos may pa-vitamin pa. Tapos yun nga po, tapos mga ilang weeks, yung hindi po siya makatulog kasi search po siya ng pwedeng kainin sa buntis at yung mga bawal kainin. Tapos iniisip niya na daw po yung itsura niya. Ganun po siya ka-excited, no? Yung parang
talagang ready na po kami. Ang dami na po namin pin-repair, no? Ang dami na po namin napagandaan yung pwede po namin gawin ganun. Kasi nga po, no, after po ng mga ilang weeks, alos everyday po, yung nagkakaroon na po ako ng spotting siguro mga 2 days po. Tapos tumawag ako sa OB. Sabi ko, normal baka ako na magkaroon ng spotting na parang everyday, sabi ko ganyan. Sabi niya po, normal naman daw po. Tapos, sinerch ko din po na kung ano kulay ng spotting sa mga buntis. So, nag-match naman po yung kulay nung sinerch ko. So, akala ko po talaga normal, no? Tapos po, yung mga sumunod na araw, meron pa po yung dire-diretso po yung spotting. Parang sabi ko, tapos tumawag po ako sa OB. Sabi ko, parang hindi na normal, sabi ko. Kasi sabi ko, parang may clot na po na lumalabas. Tapos yung super red na. Sabi ko, parang hindi na normal, sabi ko. Tsaka nagwo-worry din ako, sabi ko. Di rin ako makapalit. Tapos syempre first baby po namin, no. Tapos yun nga po sabi niya. Pinabok po nila ako ng ultrasound. Yung ultrasound po parang after 1 week bago po namin malaman. Tapos yun po, parang 2 days before nung ultrasound, parang bumilis po yung parang lumalabas na dugo. So, naisip ko talaga na parang yung gano'n. Tapos, nag-pray po ako sa Panginoon, sabi ko, Lord, sabi ko, po yung baby namin. Ayaw po namin na mawala, sabi ko. Pero Lord ka ako, kung may iba po sana, sabi ko, tas mga ilang 1 hour before po siguro sinend po yung result ng ultrasound. Tapos habang binabasa ko po parang pagkaintindi ko po na parang wala nang heartbeat yung baby. Pero hindi ko po kasi ganong maintindihan kasi hindi po ako familiar dun sa mga word, no. Tapos pinuntahan ko po si mama. Siya po kasi yung sumama sa akin dun sa ultrasound ko. Sabi kong ganyan sa kanya. Ma, sabi ko, di na ako buntis, sabi kong ganyan. Tapos sabi niya, bakit? Sabi ko, ito binabasa ko yung result nung ultrasound, sabi ko. Tapos sabi niya, tara punta na tayo sa sa OB, sabi niya ganyan, para mabasa niya yung result. Tapos sabi ko, tapos pumunta po kami doon sa OB. Di po ako get in kasi may mga naka-appointment pa daw po. So, di po ako naka-appointment. So, tinapos muna po namin yung mga yung mga naka-appointment. Tapos doon pa lang po ako ng OB. Tapos yun nga po, no. Sabi niya ganyan, wala na daw pong heartbeat yung baby nung 8 weeks and 4 days pa lang. Nung nagpunta po kami din, alos magi-11 weeks na po yung yung baby sana. Tapos doon pa lang po namin nalaman, no. Tapos kasi po yung first ultrasound ko, parang 8 weeks and 2 days. Tapos parang so after 2 days pa lang po nung ultrasound, yung narinig po natin yung heartbeat. Nandun pa po siya. Tapos after 2 days palang 2 days po pala nun, nag-stop na po yung heartbeat nung baby, no. Tapos yun po, nung paglabas po sa clinic, yun po yung parang tumulo yung luha ko. Tapos si mama din po naiyak kasi yun nga po, no, yung parang yung gusto mo na yung parang na-ready ka na yung sa bagay na yun, no. Tapos biglang ganun, no. Tapos pag uwi po namin sa bahay, sinalubong kami nila lolo yung sa po namin dito. Kinausap po kami nila Kuya Darrell. Kinausap po ako, sabi niya,
okay lang yan. May plano si, may ibang plano si Lord, sabi niya ganyan. Tapos po yun, nag-pray po siya, pinag-pray niya po kami. Tapos yun po, pagkatapos nun bumaba po ako sa kwarto. Kinausap ko po si Lord, sabi ko. Di ko po siya kinwestiyon, sabi ko, Lord, sobrang sakit, sabi ko. Sobrang sakit, sabi ko. Sobrang sakit. Pero Lord, sabi ko, naniniwala po ako na may plano ka, sabi ko. Kung ano man po yung plano mo na, magtitiwala po ako, sabi ko. Kasi po, yung before po pala no, na-diagnose po ako ng, yung type 2 diabetes, no? So, baka, sabi nga po, baka komplikasyon po sa akin, o kaya may paglabas ni baby, parang may diferensya siya, magka-problema siya. O kaya yung parang dadating ka sa point na parang kailangan mamili, ganun. So, sabi ko, Lord, siguro, kaya nangyari yun kasi para sa amin din po pala kako. Parang yung ayaw mo lang kaming mas lalong masaktan, yung parang mas lumalim pa yung yung pagbubuntis ko. Kasi pag yung parang pag tumatagal, baka lalong mas masakit. Sabi ko, Lord, iniisip mo pa rin yung yung kapakanan namin, sabi ko. Alam ko para sa amin to, para sa amin po to, para di po kami sabi ko. Sabi kong ganyan. Kaya nagpapasalamat po ako kay Lord na pina-experience niya pa rin po sa amin yung feeling na magkaroon ng baby kung gaano po kasaya. No? Tapos yung pinakita niya din po na wala pong may problema sa amin na mag-asawa. Tapos kaya naniniwala po ako na when the time is right, sabi, ibibigay po ulit ni Lord. Naniniwala po ako doon, no? Siguro, di pa lang po siguro time ngayon. Kaya po no, yun, magtiwala lang po tayo sa sa kanya, lalo na po pag yung nakakaranas tayo ng pagsubok, no. Kasi binigay ng Diyos yan para maging matatag po tayo at maging matibay. O minsan, yun nga, yung para sa sarili nating kapakanan, no. Parang ayaw niya lang tayo na mapahamak, no. Yan lang po. Thank you po.